Sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, naranasan ng taong bayan ang pamahalang istrikto pero may konkretong resulta lalo na sa kampanya kontra kriminalidad at iligal na droga. Ayon sa dating opisyal ng Malacanang, saksi siya sa seryosong paninindigan ng Duterte administration para sa kapakanan ng sambayanan. Narito ang balita ni Paul Montibon. Sa loob ng 6 na taon ng kanyang panunungkulan, pinatunayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na posible ang mahigpit pero makataong pamumuno. Isa itong estilo na maghatid ng tunay na kaayusan, kapayapaan at takot sa mga kriminal. Ito ang rason kung bakit nananatiling buhay sa alaala ng marami ang administrasyong walang inatrasan pagdating sa laban kontra kriminalidad at iligal na droga. Walang ibang maipagmamalaki ang nooy Duterte administration kundi ang totoong malasakit nito sa mamamayan, lalo na sa usaping pangseguridad. Ito ang iginiit ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa hinaing ngayon ng marami kaugnay sa dumarami at paglaganap ng kriminalidad at iligal na droga sa bansa. Ayon kasi sa ilang mamamayan, nangangamba na naman sila sa kanilang seguridad at kaligtasan dahil sa panunumbalik ng mga iligal na aktibidad kumpara noong panahon ni Duterte, kung kailan takot ang mga kriminal at sino mang gagawa ng labag sa batas. Giit ni Panelo, totoong istrikto noon si Pangulong Duterte pero nagdulot naman ito ng isang ligtas na komunidad para sa mga kabataan, matatanda, profesional at buong bansa. Noong panahon ng Presidente Duterte, kahit na napaka-istrikto at nagbabantay, may nakakapasok pa rin. Pero nahuhuli. Kaya yung mga nakakapasok dyan, basta mahuli nyo, okay lang yan. Batid rin ni Panelo na hindi ganun kadali bantayan ang pagpasok ng iligal na droga sa bansa, lalo pat island country ang Pilipinas na binubuo ng maraming isla na ginagamit rin ng mga sindikato ang pagpapadaan ng mga kontrabando. Pero bakit nagawan niya ito ng paraan ni dating Pangulong Duterte upang matigil at mapuksa ang mga ito? Island country tayo eh. Ang dami nating isla. Hindi mo mababantayan yung buong karagatan, buong lugar ng Pilipinas. Ilan lang ba ang ating military, mga pulis, ang mga kriminal, lalong-lalo na dyan sa droga, magagaling yung mga yan eh. Kaya, nakakalusot pa rin. Pero, kung nahuhuli mo naman, wala rin sila. So, kaya, ang kailangan talaga, maging dagdagan mo. Una, dagdagan mo yung personnel mo. Dagdagan mo ang Coast Guard. Dagdagan mo yung mga entry points na may nagbabantay talaga. At kahit na yung sa tingin mo na hindi papasukan ng illegal na droga, kailangan bantayan mo pa rin. Sa huli, itinuring ding wais at magaling si Pangulong Duterte sa paggamit ng kanyang pondo gaya ng confidential funds upang tukuyin ang mga sindikato ng iba't ibang uri ng kriminalidad at masugpo ito sa lalong madaling panahon. Saka kailangan magaling ang intelligence mo dyan. O yan, dyan papasok yung confidential funds. Babayaran mo yung mga nandiyan sa sindikato para alam mo kung saan nila ibababa yung mga illegal na droga nila na ipupuslit. So, dyan papasok yan eh. Kaya kailangan magaling talaga. Magaling ang isang pangulo dyan. Stricto, may nabakal at matitino ang mga pulis, ang mga military at ang taong bayan. Nagko-cooperate din. Sila ang magsasabi, magsusuplong eh. Hindi po ba? Yan ang dapat na gawin. Sa kabilang banda, batay sa record, si Marcos Jr. ang may pinakamalaking confidential funds sa bawat taon. Gayunpaman, wala pa ni isang sindikato ng iligal na droga ang napapakulong ng Marcos Jr. administration simula ng manungkulan ito sa kabila ng bulto-bultong droga na umano'y nasasabat ng kasalukuyang pamahalaan. Abril ng taong 2024 nang nasamsam ang nasa unang 13 bilyong piso na nauwi sa 9 bilyong pisong Shabu Hall sa Alitagtag, Batangas. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin matukoy na sospek sa naturang kontrabando. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.